Hansong. Huyu, bakit ka na naman nandito? Pwede ba, huwag ka nang mag-eskandalo? Ano man ang problema, hintayin nating gumaling ang mata ni Pengpeng bago natin pag-usapan. Hindi ba pwede? Nag-iingay ako? Idilat mo ang mga mata mo at tingnan mo ng mabuti. Alam mo ba na ang anak mo patay na? Halika, Pengpeng. Magsalita ka. Magsalita ka. Sobra ka na talaga. Para lang lokohin ako, Pawi, sinabi mong patay na si Unyaw Jing? Pwede ba, huwag ka nang mag-eskandalo? May ina bang ganyan? Nag-iingay ako? Hindi ba? Sinabi ko na sa'yo. Kailangan ako ni Pengpeng dito. Pagkatapos kong ayusin to, uwi ako. Pwede ka bang umintindi? Bakit ang liit ng puso mo? Hansong, may sakit ka ba? Hindi ka ba nakakaintindi ng tao? Si Xiao Jing siya ay. Aray, ang sakit ng mata ko. Mama, mabubulag na ba ako? Pengpeng, hindi mangyayari yan. Gagawa ng paraan ni Mama para iligtas ka. Dadalhin ka ni Mama sa doktor ngayon. Tara. Paano mo siya bubuhatin? Ako na. Halika, Pengpeng. Tumigil ka. Huyu, ako. Manahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Kung magsasalita ka ng maayos. Bakit ka nananakit? Sinaktan ko siya. Anong magagawa mo sa akin? Nabaliw ka na ba? Nabaliw ako. Kayo ang nagpabaliw sa akin. Hansong! Kung maglakas loob kang umalis ngayon, maghiwalay na tayo. Hindi ka na nakikinig sa katwiran. Hindi ko sinasadya. Ikaw, Ang sakit ng mata ko. Tito, dalhin mo na ako sa doktor. Sagip. Huwag ka nang mag-eskandalo. Ibabalik ko lang si Pengpeng at babalik ako. Hansong. Hansong, bumalik ka. Hindi na kailangan. Hindi na talaga kailangan. Hindi. Kailangan kong panagutin siya ngayon. Jie, Joyce. Ni Yue, anong nangyayari sa'yo? Huwag mo akong takutin. Doctor. Jie. Maligayang kaarawan, Xiao Jing. Ito ang regalo ni Papa. Nasaan ang regalo ko? Hansong! Bakit mo ibinigay sa iba ang regalo para sa anak mo? Hansong! Matagal mo na bang gustong magkaroon ng Ultraman na ito? Papa, di ba? Gising na siya. Halika. Ako, Maghiwalay na tayo. kasalanan ko ang nangyari kay Xiao Jing. Pero noon, Hindi mo na kailangang magpaliwanag sa akin. Paano mo naman ikukumpara ang anak ko at ako sa anak ni Zhang Miao at sa kanya? bakit ganyan na naman ang sinasabi mo? Dahil sa ganyan ka palagi, kaya kita pinaghihinalaan na niloloko mo pa rin ako. Kung gayon, hiwalayan mo ako. Pagkatapos nating maghiwalay, anong balak mo kina Zhang Miao at Pengpeng? Wala akong pakialam sa kanila. Pag-usapan na lang natin yan mamaya. Ngayon, kailangan nating ayusin ang libing ni Onyaw Jing. Binilhan kita ng lugaw. Kumain ka. Wala na si Onyaw Jing. Mahal na mahal ka niya. Kung hindi ka kakain at inom, paano siya makakapahinga ng payapa? Halika. Umalis ka! Ikaw. Pagkatapos ng libing, maghiwalay na tayo. Bago yan, ayoko nang makita ka. 2 araw at 2 gabi ka nang hindi kumakain. At na-stress ka pa. Sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga sa kama. Ako na ang bahala sa libing. Kumusta? Sabi ng doktor, matagumpay ang operasyon. Mabuti naman. Patawad. Hansong, hindi ko dapat sinabi sa'yo ang ganoong kahilingan. Kung malalaman ni Huyue na ibinigay mo ang kornea ni Xiao Jing kay Pengpeng, hindi ko alam kung gaano siya magagalit. Ang mata ni Pengpeng ay sinira naman talaga ni Huyaw Jing. Kaya tama lang na gawin natin ito. Huwag kang mag-alala, bukas na ang libing. Ayusin ko yan. Hindi malalaman na Huyue. MM. Tanggapin niyo po ang aming pakikiramay. Xiao Jing, Tapos na ang seremonya. Sa pamilya, makikiramay po kami. hayaan niyo akong tingnan siya uli. Tapos na ang seremonya. Hindi maganda kung bubuksan ang kabaong ngayon.
Huwag mo siyang hawakan. Hindi ka karapat-dapat. Ikaw na babay ka. Bakit ka ganyan kasama? Ayaw mo lang na mapayapang mailibing ang apo ko. Tinitingnan ko ang sarili kong anak. Ano ang masama doon? Alam mong naghanap si nanay ng magandang oras para sa libing, pero sinasadya mong patagalin ang oras. Ayaw mo lang ba kay nanay? Sinasadya mo bang pahirapan siya? Kung hindi niyo ako pinigilan, matagal ko na siyang nakita. Paano naging pagpapaliban yan? Ayaw niyo akong pagtinginin sa kanya. May tinatago ba kayo sa akin? Imposible yan. Nag-isip ka lang ng kung ano-ano. Ano ang ginawa mo sa mga mata ng anak ko? Huyu, ang pinakamahalaga ngayon ay mailibing si Kuya Jing ng payapa. Ang ibang bagay, pag-usapan natin sa bahay. Sabihin mo, ibinigay mo ba ang kornea ni Xiaojing kay Zhang Xinpeng? Hansong, hindi ka tao. Ikaw na babay ka. Hindi ba pwedeng pag-usapan ng maayos? Bakit ka nananakit? Hindi ako nananakit ng tao. Nananakit ako ng hayop. Kamatay-matay pa lang si Xiaojing. Pero ibinigay mo na agad ang kornea niya sa nambubuli sa kanya. Huyu anong klaseng pananalita yan? Ang bata-bata pa ni Peng Peng, alam ba niya kung ano ang bullying? Namatay si Xiaojing, wala kang kibo. Pero nang banggitin ko si Zhang Xinpeng, nagalit ka agad. Kung ganoon, bakit ka pa pumunta sa libing ni Xiaojing? Pumunta ka na lang kay Zhang Xinpeng. Huyu, pwede ka bang maging makatwiran? Makatwiran, ha? Sige, pag-usapan natin ang katwiran. Pag-usapan natin ang katwiran. Katwiran, Huyue, nababaliw ka na. Nababaliw ka na ba? nababaliw na ako. Inilit niyo akong mabaliw. Umalis kayo. Umalis kayong lahat. Sige, umalis tayo. Kung hindi ka nahihiya, kami nahihiya. Anak ko. Umuwi ka na. Xiaojing, paano ko hinayaan na maranasan mo ito? Huwag kang mag-alala. Siguradong ipaghihiganti ka ni Mama. Magandang umaga. Bakit siya nandito? Hindi ko alam. Hindi ba siya sinibak ng general manager? Nasaan ang mga gamit ko? Tinatanong ko kayo, bingi na ba kayong lahat? Nasaan ang mga Nasaan gamit ang ko? mga gamit ko? Director Han, pinakuha ng general manager ang mga gamit mo. Sabi niya, para raw sa bagong direktor. Sino ang bagong director? Bakit hindi ko alam? Dapat tanungin mo si general manager Hu. Nasaan ang mga gamit ko? Hindi ko alam. Ilang araw na rin kasing nilinis. Baka tanungin mo na lang ang cleaning lady. Ikaw ang nagpakuha ng mga gamit ko, di ba? Hindi mo ba nakikita na may meeting ako? Lumabas ka. Hindi ba ito ang proyekto ko? Bakit hindi niyo ako tinawag sa meeting? Ilang araw kang hindi pumasok ng walang paalam. Nilabag mo ang mga patakaran ng kumpanya. Automatiko nang natapos ang kontrata mo. Naipadala na ang dokumento sa iyong email. Hindi pumasok ng walang paalam? Bakit dati ako? Hindi pa nga kita sinisingil sa mga nakaraan mong kasalanan. Ikaw pa ang unang nagbanggit nito. Bakit? Gusto mong bayaran ang kumpanya? Sarge, mamaya ipapakontak ko ang AR para sa'yo. Magkano ang babayaran? Susundin namin ang proseso. Huyu, kailangan mo ba talagang gawin to? Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Kung may sama kang loob, wala akong magagawa. Kung wala ka nang sasabihin, lumabas ka na. May meeting pa kami. Saan na tayo kanina? Magpatuloy. Sige po. Ang mga kasamahan sa design department ay kailangang maging maingat. At ang ating copywriting department din sa pagkakataong ito, kailangan nating makuha ang proyektong ito. Nagkaroon tayo ng problema kamakailan na medyo seryoso. Dito, magpatuloy ang ating copywriting department. Sige, hanggang dito na lang ang meeting ngayon. Lumabas muna kayo. Sige po. Hansong, hindi mo na kaya agad? Simula pa lang yan. Huyu. Anong ibig mong sabihin? Bakit mo pinalayas si Han Song sa kumpanya? Bakit mo siya tinanggal sa kumpanya ng bayaw mo? Bawiin ang puhunan. Sabihin mo na. Tungkol dito. Kayo mag-asawa, kahit anong away ninyo, problema ninyo yan. Pero alam mo naman, na ang kumpanya ng bayaw mo ay nangangailangan ng pera ngayon. Alam ko.
Kung gayon, bakit mo pa rin ginagawa yan? Ako nga ginagawa yan. Ikaw, Tamang-tama ang dating ninyo. Akibigay ito kay Hansong. ano yan? Kasunduan sa debosyo. Magdidibosyo ka sa kuya ko. Hindi mo ba nakikita? Hindi. Hindi kayo pwedeng magdiborsyo. Bakit? Kailangan ko pa bang humingi ng permiso mo para magdebosyo? Ang inaalala mo ay ang tungkol sa puhunan, di ba? Huwag kang mag-alala. Magdebosyo man kami ng kuya mo o hindi. Ang perang ito, hindi ko na ipupuhunan sa inyo. Ma, tingnan mo siya. Huyu. Ito ang kumpanya mo. Naniniwala ako na ayaw mo ring maging masyadong pangit ang kalalabasan, di ba? Kahit gaano pa kapangit, hindi pa rin kasing pangit ng mga pagmumukha ninyong pamilya. Huwag kang masyadong mapang-api. Hindi mo hahayaang maging maayos ang buhay ng mga anak ko. Hindi ka rin magiging mapayapa. Walang magiging mapayapa. Wala tayong magiging mapayapa. Walang magiging mapayapa. Wala nang kapayapaan. Wala na tayong magiging mapayapa. Hindi mo pinapayapa ang mga anak ko. Wala tayong magiging mapayapa. Hindi mo ako papayapain, di ba? Wala na tayong magiging mapayapa. Hindi mo ako papayapain. Wala na tayong kapayapaan. Anong magagawa mo sa akin, ha? Tapos na ang pagbasag. Gusto mo pa bang basagin? Itong babaeng ito. Sa kabuuan, nabasag niya ang mga koleksyon ni Boss Hugh. 3. Isang printer. 10 computer. Maraming gamit sa opisina. Sa kabuuan, 500,000 yuan. Kalokohan. Pinili ko lang basagin ang mga murang bagay. Saan galing ang ganoong kalaking pera? Gusto nyo lang kaming lokohin, di ba? Hindi kami nanloloko. Pwede kang mag-apply sa pulisya para magpatawag ng eksperto para maghusga. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto mo pang ipahuli si mama, di ba? Hindi. Kayo pareho. Hindi ka maglakas loob. Pulis? Akidala po ang mag-ina. Nanggugulo sila sa kumpanya ko. Sage po. Pulis, ako ang biyanan niya. Nagbibiro lang kami. Misunderstanding. Sino ang nagbibiro sa'yo? Nagsasagawa ako ng tungkulin. Sumama ka sa akin. Huyu. Xiao Yi, sabihin mo sa pulis. Pamilya tayo. Misunderstanding lang lahat. Huyu, binibigyan ba kita ng mukha, ha? Kung hindi mo papayagan na maging maayos ang mga anak ko, hindi ka rin magiging maayos. Pulis? Akidala po ang mag-ina. Makikipagtulungan ang kasamahan ko sa pagkuha ng pahayag. Sumama ka sa akin. Huyu, hintayin mo ako. Hindi pa tayo tapos. Huyu, nasa bahay ka ba? Huyu, Ay bakit? Nandito ka para ipagtanggol ang nanay mo, ha? hindi, bahay ko to. Hindi ba normal lang na umuwi ako? Bakit hindi ako makapasok? Binura mo ang fingerprint ko. Malapit na, hindi na ito ang bahay mo. Natanggap mo na ba ang divorce agreement? Kung may sasabihin ka, sabihin mo. Kung wala, lumayas ka. Pwede ba akong pumasok para mag-usap? Hindi. Huyu. Patay na si Onyao Jing. Nagagalit ka kaya pinalayas mo ako sa kumpanya. Lahat ng yan, hindi ko naintindihin. Pero, pagod na pagod talaga ako nitong mga nakaraang araw. Ako, Hindi mo intindihin? Pasensya na. Ngayon, ako ang gustong umintindi. At ang pagod mo, may kinalaman ba sa akin? Hindi ka ba napapagod dahil sa pag-aalaga sa mag-inang sang Miao Miao? ilang beses ko nang ipinaliwanag sa iyo ang relasyon namin ni Zhang Miao Mao. Hindi yan tulad ng inisip mo. Pwede ba, huwag mong isipin na lahat ng tao ay kasing dumi ng inisip mo? Ako ang marumi? Hayaan na. Hindi ako pumunta rito para makipag-away sa iyo. Pwede mo ba akong papasukin muna? Pag-usapan natin ng maayos, di ba? Natanggap mo na ba ang divorce agreement? Hindi ako makikipag-divorce sa iyo. Kung ganun, wala na tayong pag-usapan. Umalis ka na. Huyu, buksan mo ang pinto. Huyu. May sakit ka ba? Bakit ka maingay? Tulog na ang bata. Kung ganyan pa rin, tatawag na ako ng pulis. Hindi ako makikipaghiwalay sa iyo. Magpahinga ka muna ng maayos. Alis na ako. Kuya Yue, ako mismo ang gumawa nito. Pumayat ka ng husto kamakailan. Huwag mo na akong padalhan ng pagkain. Nandidiri ako. Kuya Yue, huwag kang ganyan. Anak ko rin sa Onyao Jing. Nalulungkot din ako sa pagkamatay niya. Talaga? Kung gayon, sobrang lungkot mo nga. Nalungkot ka ng husto kaya agad mong ginamit ang kornea ni Xiao Jing para iligtas ang anak ng ang dati niyang mahal. Ang relasyon namin ni Zhang Miao Mao, hindi yan tulad ng inisip mo. Pwede bang huwag ka nang maging unreasonable? Hansong, kahit mental cheating, cheating pa rin yan. Kung lalaki ka, maging direkta ka. Makipaghiwalay ka na sa akin.
ikaw. Bumaba ka. Linawin mo ang lahat. Nabalitaan kong nakipag-areglo ka sa nakabangga. Ano? Paano mangyayari yan? Tama, ako ang kumanggap ng pera. Nagmamaneho ng lasing. Ang nakabangga kay Xiao Jing. Paano ka pumayag sa areglo? Umayag ako sa aeglo, pero hindi naman makakaapekto sa sentensya niya. Mababawasan lang ng 2 taon. Ano naman ang problema doon? Ibalik mo agad ang pera. Hindi kami pumapayag sa areglo. Huyu, ikaw ang nagpadala sa anak ko dito, di ba? Ano? Hindi napunta sa kamay mo ang pera, kaya hindi ka mapakali, di ba? Hindi ako tulad mo, na gustong makuha ang anumang perang walang konsensya. Ang perang kapalit ng buhay ng anak ko. Kahit 1 sentimo, hindi ko kukunin. Huwag mo na ring sabihin sa akin yan. Dahil hindi ako magpapaloko sa'yo. Utal ngayon, hihiwalayan mo na rin ang anak ko. Hindi ko ibabalik. Ano nang magagawa mo? Mas mabuting pag-isipan mong mabuti. Huwag mo akong pilitin. Sige, ibabalik ko, pero ibalik mo agad ang posisyon ng anak ko. At ipagpatuloy mo ang pag-invest sa anak at manugang ko. Kung ganoon, ibabalik ko. Impossible. Aba, kung ganoon, hindi ko ibabalik. Anong magagawa mo sa akin? Sige, ikaw ang nagsabi niyan. Pumunta ka rito ngayon. Ano na namang pakulo yan? Siyempre, pakulo para sa mga tulad mong walang hiya. Ay, nagpapaka-misteryoso ka pa. Ngayon, kung ikaw, lumuhod ka sa lupa at humingi ng tawad ng maayos at pumayag sa mga kondisyon na sinabi ko kanina, kung gayon, alang-alang kay Xiao Jing, papayagan kitang manatili sa bahay na ito. Hindi ka karapat-dapat banggitin si Xiao Jing sa akin. Ano ba yung tono mo? Linawin mo. Madaling umalis sa pamilya naming Han, pero mahirap nang makabalik. Mga Ginoo, ako ang abogado ni Ginang Huyue. Ako ang ganap na kakatawan kay Ginang Huyue para magsampa ng kaso laban sa inyo. Kaso, Tama. Hahabulin ni Ginang Hu ang mga utang ng mag-inang Zhang Miao Miao at ng mag-asawang Han Kiao. Anong utang? Ibinigay yan sa amin ng kuya ko. Paano naging utang yan? Ibinigay ng kuya mo? Noong magkasama pa kami ng kuya mo, tinapay at repolyo lang ang kinakain niya araw-araw. Hindi nga siya makakain ng karne. Tanungin mo ang kuya mo kung kaya niyang ibigay yan. Kuya Yue, kailangan mo ba talagang maging ganyan katindi? Ang dami nating pinagsamahan sa loob ng maraming taon. Wala na ba yang halaga sa'yo? Pinagsamahan? Masyado kong ang pinahalagahan ang pinagsamahan natin. Kaya ka naging lalaking umaasa sa asawa, kumakain ng libre sa loob ng maraming taon at naging dahilan ang pagkamatay ni Xiao Jing ng maisamang loob. Hansong, sinasabi ko sa iyo, ang lahat ng utang mo sa akin, isa-isa kong sisingilin. Huyu, umuwi ka na pala. Kumain ka na ba? May kinalaman ba yan sa iyo? Ay, bakit naman walang kinalaman? Asawa mo ako, di ba? Malapit na tayong hindi. Huyue, sinabi ko na sa iyo, wala talaga akong anumang relasyon kay Zhang Miao Miao. Bakit ayaw mong maniwala sa akin kahit minsan? Kung makumbinsi mo ang sarili mo, ayos na. Ay, Huyue, huwag ka nang magtampo sa akin, sige na? Inaamin ko, masyado akong naging abala noon at hindi ko kayo nabigyan ng sapat na oras. Nalulungkot din ako sa pagkamatay ni Uyao Jing. Pero hindi lang naman si Uyao Jing ang meron tayo, Mayroon pa tayong isa't isa. Ipinapangako ko sa iyo, hinding-hindi na kita pababayaan simula ngayon. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon, sige na? Maniniwala ako sa iyo. Talaga. Basta may balik ni Zhang Miao Miao ang pera ko. May balik ni Zhang Xinpeng ang court ni kay Xiao Jing. At mabuhay muli si Xiao Jing. Maniniwala ako sa iyo. Huyue, hindi ba't nagpapakawalang katuwiran ka lang? Si Miao Miao, magkaklase kayo dati, at magkaibigan pa. Ngayon ang pinakamahirap na panahon para sa kanya. Hindi ka naman kapos sa pera, bakit kailangan mo pa siyang lubusin? Kita mo na naawa ka na naman. Hansong, may pera ako, problema ko yon. Hindi ibig sabihin na pwede mong gamitin ang pera ko para suportahan ang kabit mo. Sa ganyan mong ugali, gusto mo pa ring paniwalaan kita? Managinip ka! Hindi kabit si Miao Miao. Ilang beses ko pa bang sasabihin sa'yo? Ang pagkamatay ni Uyao Jing ay aksidente lang din, pwede bang huwag mo nang ibunton sa iba ang galit mo? Hansong, alam mo ba kung ano ang sinabi ni Xiao Jing bago siya mawala? Ano? Sabi niya kung may susunod na buhay, gusto niya pa rin akong maging nanay niya. Pero ayaw na niya kang tatay na tulad mo. Dahil sobrang nadismaya siya sa'yo. Ako rin. Pagkatapos mong marinig ang lahat ng ito, sa tingin mo ba may pag-asa pa tayo? Inaamin ko lahat ng pagkakamali ko. Pero pwede bang huwag mo nang pahirapan si Miao Miao at ang anak niya? Nagmamakaawa ka sa akin? Kung ganoon, noong pinapunta kita para makita si Xiao Jing sa huling pagkakataon, paano mo ako sinasagot? Ako po. General Manager, may nangyari po sa resort. Anong nangyari? may isang babae po na may kasamang bata, gustong tumalon sa ilog. Gusto ka raw po niyang makita. Peng Peng, atawarin mo si Mama. Miao Miao. Huwag kang lalapit.
Kapag lumapit ka pa, tatalon ako. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Bumaba ka na. Pag-usapan natin ito ng maayos. Huwag kang lalapi. Kapag lumapit ka pa, tatalon na talaga ako. Wala na rin namang saysay ang buhay namin, mag-ina. Pinipilit na kaming mamatay ng mga tao. Ang mata ni Peng Peng, mabubulag siya kung walang pera para sa gamo. Ano pa ang silbi ng buhay namin? Mas mabuti pang mamatay na lang. Meow meow. Lahat ng ito ay pwedeng pag-usapan. Bumaba ka muna. Tutulungan kitang humanap ng solusyon, di ba? Ano nung ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita na sobrang emosyonal siya ngayon? Paano kung lalo mo siyang ma-stress? Hindi ba't lahat ng hiling niya ay sinusunod mo? Mas epektibo ka pa sa Diyos. Gusto niyang mamatay ngayon. Hindi ba't dapat ay igalang at suportahan mo siya? Ikaw, Umalis ka. Huwag kang lumapit. Kapag lumapit ka pa, tatalon ako. Huwag lalapit ako. Sige, alis ako. Ikaw na lang ang tumalon. Teka. Huyu, ang anak mo. Binulag ang mata ng anak ko. Tama lang nabayaran mo siya. Ngayon, pati pambayad sa ospital. Ayaw mo pa ring ibigay. Tao ka pa ba? Tingnan niyo po lahat. Ito ang anak ko. Ang bata-bata pa niya. Kung walang pambayad sa ospital, mawawalan na siya ng paningin. Ang bata pa ng bata. Kawawa naman. Mukhang desente, pero ang sama pala ng ugali. si Xiaoyu. Tingnan mo si Meow Meow. Ano na ang nangyari sa kanya dahil sa'yo? Tulungan mo na lang sila. Awa na lang sa kanila. Awain siya? Kahit baboy pa ang kaawaan ko. Kahit aso, kahit hayop. Hindi ko siya awain. Miss, bakit ka naman ganyan magsalita? Tingnan mo naman ang kaawa niya. Kawawa siya? Hindi kita bibigyang pera. Hindi ka na makakatagal, di ba? Sakto, ayoko na ring mabuhay. Sabay tayong tumalon. Ha? Oy. Ah, hoy. Huyu nababaliw ka na ba? Anong ginagawa mo? Ano? Hindi ba gusto mong tumalon? Sasabayan kitang tumalon. Umalis ka. Kung gusto mong tumalon, ikaw lang. Ayoko. Ayoko pang mamatay. Meow Meow. Huyue, huwag mo nang galitin si Meow Meow. Kagagaling lang niya sa pag-isip. Paano kung bumalik na naman siya sa pagiging balisa? Hansong! Napansin kong bukod sa bulag ka, bingi ka pa. Hindi mo ba narinig? Ayaw niya talagang tumalon. Xiao Yu. Alam kong dahil sa nangyari kay Xiao Jing, galit na galit ka. Pero patay na si Xiao Jing. Ang pagdodonete ni Hansong ng kornea kay Peng Peng ay may mabuting intensyon din. Bakit hindi na lang niya idonate ang sarili niyang korni? Kailangan pa niyang idonate ang sa anak ko. Binibini, malikad yan. Ang kornea ng anak mo ay nasa mata ng batang ito para lang makita ng anak mo ang mundo sa pamamagitan ng iba. Ang taong umagaw sa kanyang ama ang tutulong sa kanya para makita ang mundo? Hindi kailangan ng anak ko. Pwede namang idonate ang kanyang korni pero kahit kanino pa ibigay, hindi ito ibibigay kay Zhang Xinpeng. Hindi ako nahiyang sabihin ang babaeng ito ay ang kabit ng asawa ko. Hindi lang niya inagaw ang asawa ko, kinusinti pa niya ang anak niya na agawin ang ama sa anak ko. Mag-ina parehong ugali. Mahilig umagaw ng gamit ng iba. Ang asawa ko mas madalas pa sa bahay niya kaysa sa pagpunta sa banyo. Huyue, tama na. Hindi ka ba nahihiya? Bakit hindi ko sasabihin? May mukha kang gawin pero wala kang mukha para pakinggan? Kaka-aksidente lang ang anak ko pero lihim na idinonate ng asawa ko ang kornea niya. Maniniwala ba kayo kung sasabihin kong walang nangyari sa kanila? Maniniwala ka ba? O kayo? Ngayon, babawiin ko ang lahat ng pera na ginastos ng asawa ko sa kanya habang kami ay kasal. Ito ay makatarungan at legal. Siya naman, ayaw magbayad, nagkunwari pang tumalon sa ilog para lang inisin ako. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng ganito kakapal ang mukha. Kabit pala siya. Kadiri. Napakabait mo naman, ate. Kung ako yan, matagal ko nang pinunit ang mukha niya. Ang bata-bata pa, bakit hindi na lang gumawa ng tama? Naging kabit, walang hiya. Bakit nyo kami minura? Hindi tao ang minura namin. Kabit yan. Kayo. Huyu ganyan ka ba talaga kadominante? Wala na rin naman kaming pag-asa. Ayaw mo pa kaming mamatay. Peng Peng, tara na. Meow Meow. Nakunan mo na ba lahat? Nakunan na, huwag kang mag-alala. I-edit ko yan ng maayos. At ipopost sa internet. Ji, Bakit tinitingnan nila tayong lahat? Hayaan mo sila. Xiao Yu. Tingnan mo ang taong nasa video na to. Hindi ba ikaw at si Zhang Miao Miao yan? Tingnan ko. Binulag ng anak mo ang mata ng anak ko. Ngayon, ayaw mo pang magbayad ng medical expenses. Ha? Paano nagkaroon ng video na to? I-report ko ang uploader na yan. Malisyosong pag-edit yan. Tumigil ka. Mag-sorry ka. Bakit ako magsusorry? Halos tumalo na siya sa ilog dahil sa kanya. Hindi rin naman siya humingi ng tawad. Bakit ako hihingi ng tawad sa ganyang tao? Ikaw. Ay, Ay naku, pasensya na.
Hindi ko sinasadyang matapunan ka. Ikaw na may matinding katarungan. Siguro naman hindi mo na ako hahabulin, di ba? Ikaw, Pero CCD dito. Binalaan kita. Kung maghahanap ka pa ng gulo, tatawag na kami ng pulis. Gusto mo tawagan ko na ngayon? Ese, Alam na ng lahat ang nangyari. Kaya pala tinitingnan nila tayo. Ang cyberbullying. Ay nakakatakot. Mag-ingat ka talaga. Ayos lang. Ako na ang bahala. Miss Hu. Sa wakas nakabalik ka na. Pakiusap, ayusin mo na itong mga bagay sa labas ng bahay. Hindi na ba kami makakatira dito? Asensya na. Hindi ko inakala na sa ganda mo, ang puso mo pala. Ay napakasama. Talagang hindi mo malalaman ang tunay na ugali ng isang tao sa palabas lang. TSK. Anong klaseng tao yan, Kadiri? Mamatay ka na. Ayos ka lang ba? Bakit kayo nandito? Beauty na lang dumating ako. Nag-alala ako sa'yo kaya pinuntahan kita. Tara, pasok muna tayo. Dali, uminom kang tubig. Malaking tulong kayo sa akin ngayon. Ano ka ba naman, wala yun. Yung taong yon kanina, kilala mo ba? Hindi. Siguradong may kinalaman yan kay Zhang Miao Miao. Hindi lang siya nag-post ng video, nag-live pa siya para galitin ang mga netizen na ibuli ka online. Yung taong yon kanina, siguro ay isa sa mga ginatungan niya. Live? Kaya kami nandito dahil napanood namin ang live niya. Nagpapakaawa siya sa live. Ngayon, ang daming tao nagdonate ng pera kay Zhang Jinping. Lahat ng yan, puro paninira sa'yo. Pero, kahit hindi kita makontak, ginamit ko ang identity mo para mag-post ng video ng paliwanag. Ngayon, marami ng tao ang nagsisimulang magduda sa mga sinasabi niya. Ipakita ko sa'yo. Anong nangyari? Tingnan mo. Si Hansong pumunta sa live stream ni Zhang Miao Miao para magpaliwanag. Ngayon, ang mga netizens ay sinisiraan ka na naman. Ako at si Zhang Miao Mao ay matalik na magkaibigan. Sino ang maniwala sa sinasabing ginawang anumang hindi nararapat? Wala kaming ginawang anumang hindi nararapat. Mangyayari ang sitwasyon sa video. Nanood lang. Ang Ano ba asawa yan? ko ang Pumunta kayo. nagdududa. Keyboard warrior, Nagkamali siya ng pagkakaintindi. Sa relasyon namin ni Matigas ang Miao ulo. Miao. Kaya pala. Si Zhang Jinping din ay isang mabuting bata. Hindi niya kailanman binuli ang anak ko. Sino ang maniniwala sa sinasabi ng blank space Ito na ay yan? purong gawa-gawa lang ng asawa ko. Isang panig lang yan. Hindi. May sakit ba ang taong yan? Tinutulungan niya ang dati niyang mahal. Wala namang masama doon. Ayos lang. Naiintindihan ko na ang lahat. Kahit na intindihan na natin, hindi pa rin natin sila pwedeng palampasin. Sino nagsabing palampasin ko sila? Kung kaya nilang gamitin ang internet, kaya rin natin. Gawan mo akong account. I-post mo ang lahat ng records ng paglilipat kong pera kay Hansong, pati na rin ang diary ni Xiaojing sa internet. Para makita ng mga netizens kung sino talaga ang sinusuportahan nila. Ang galing mo talaga. Tingnan mo. Pagkatapos nating ilabas ang ebidensya, gayon sa internet, puro paninira na kay Zhang Miao Miao. Ang dami, hindi na kayang imute. Nasaan pa lang tayo? Yung video na pinapahanda ko sa'yo, handa na ba? Handa na ako. Pumunta ako sa eskwelahan ni Xiaojing at kinausap ang ilang kaklase niya. Lahat sila ay handa para magpatotoo para kay Xiaojing. At ituro si Zhang Jinping na matagal nang binubuli si Xiaojing. Ngayon, ang video ko ay naipost na rin. Nagkakagulo na sa internet. Bubuksan ko muna ang pinto. Saj, Anong ginagawa ninyo dito? Huyu, sumosobra ka na. Paano mo nagawang impluensyahan ang netizen na ibuli online na si Miao Miao? ako? Binuli ko siya online? Noon, paano niya ako inataking online? Huyu, anong ginagawa mo? Ang unang video na yon ay hindi ko naman talaga inupload. At saka, sa live stream ko, wala akong sinabing masama tungkol sa'yo. Kinausap ko pa nga si Hansong para linawin ang relasyon namin. Pinapabayaran mo sa akin ang utang, kaya kailangan ko ng paraan para kumita, di ba? Ang paraan mo para kumita ay sa internet, ginagamit ang simpatya ng mga netizen para baluktutin ang katotohanan? Kung gayon, ano ba talaga ang gusto mong gawin ko? Alam mo ba na ang mga netizen na yan sinimulan na akong singilin? Ikaw ang kumuha ng pera. Hindi ba dapat lang nabayaran mo? Kusa nilang ibinigay yan. Sila ang tanga. Hindi ko naman sila pinili. Narinig mo ba? Kusa ninyong ibinigay. Walang kinalaman si Miao Miao dito. Hansong,
Hindi yan ang ibig kong sabihin. Huyu. Alam kong ang pagkamatay ni Oyaw Jing ay nagdulot sa iyo ng matinding sakit. Pero, binigyan mo ngayon si Peng Peng ng pagkakakilanlan bilang isang bully. Paano pa siya makakatayo sa sarili niyang mga paa sa paaralan at sa lipunan? Napanood mo ba ang video? Ako. Si Zhang Xinpeng at ang mga kasama niya ay madalas kinukuha ang gamit ni Han Jing. Kinukulong pa nila siya sa banyo. Binubuhusan siya ng tubig. Ginagamit pa nila ang mop sa banyo para ipahid sa mukha niya. Kawawang Han Jing. Si Zhang Xinpeng ang nambubuli sa kanya. Sa tuwing kumupunta ang katay niya sa paaralan, palagi niyang sinisisi si Han Jing na pasaway. Nakita ko pa si Zhang Xinpeng at ang mga kasama niya na itinapon si Han Jing sa baswahan sa banyo. Hansong, pagkatapos mong mapanood ang video na ito, tinutulungan mo pa rin si Jiang Xinpeng? Ang utak mo kinain na bang aso? Bata pa si Peng Peng, hindi pa niya alam ang ginagawa niya. Naglalaro lang sila. Naglalaro lang. Noong bata pa si Xiao Jing, nagtatanggol lang siya sa sarili at aksidenteng nasugatan ang mata ni Jiang Xinpeng. Paano mo siya tinrato? Bakit ka nananaki? Sinaktan ko, bakit? Ano ngayon? Sasabihin ko sa inyo. Kung gusto niyong palayain ko kayo. Pwede. Ibalik niyo sa akin ang kornea na mata ng anak ko. Huyu. Talaga bang kaya mong makita si Peng Peng na mawalan ng paningin? Bakit hindi ko kaya? Bakit ka biglang naging napakalamig? Hindi ka naman ganyan dati. Noong nag-aaral pa tayo, ikaw pa nga ang kusang tumulong kay Miao Miao. Dati, ang ganda ng relasyon ninyong dalawa. Napakahusay. Bakit naging ganito? Nga. Bakit naman? Gusto mo bang maging girlfriend ko? Gusto ko. Ayos ka lang ba? Ang sakit-sakit. Hindi na ako makalakad. Ihahatid kita sa ospital, ha? Hindi naman malala ang sugat mo. Bumalik ka muna sa eskwelahan. Ihahatid ko lang si Miao Miao sa ospital at babalikan kita. Tara na. Sa huli, nagdududa ka pa rin sa relasyon namin ni Miao Miao. Kung ganoon, ang pera, ako na ang magbabayad para sa kanya. Hansong, nababaliw ka na ba? Sige, ikaw na ang magbayad para sa kanya. Sa lalong madaling panahon. Miao Miao, tara na. Teka, Kuya Yue, alam ko na, hindi ka naman ganoon kalamig ang puso. Ang sinabi ko kanina ay dahil lang sa galit. walang ebidensya. Pirmahan mo ang kasunduan. Ikaw. Bakit mo pinirmahan kanina? Hansong, huwag kang magkamali. Ayoko lang na ikaw ang magkaroon ng utang dahil sa akin. Huwag kang mag-alala, may gagawin ako. Basta alagaan mo lang si Peng Peng. Ako na ang bahala sa iba. Salamat sa'yo. Kung wala ka, hindi ko talaga alam. Kung anong gagawin ko? Nagpapasalamat ka pa sa akin. May gagawin pa ako, alis na ako. Baliw. Naging kulubi na nga, dinadagdagan pa ang utang. Hindi na ako makakaasa sa'yo. Hello, Kuya Wang. Ako to, si Miao Miao. May oras ka bang magkita? Bosse, pwede ba kitang kausapin? Ano yon? Medyo kapos ako ngayon. Baka pwede kang, Maggautang. ha, Pasensya na talaga, kapatid. Kaka-invest ko lang kasi sa isang bagong proyekto. Hindi rin ako gaanong maluwag sa pera. Ganito na lang, subukan mong magtanong sa iba. sak. Okay lang, haha. Ang dami mong proyekto ngayon, kain na lang tayo minsan. Alis na ako. Anong klaseng tao yan? Nagsasamantala na nga, may kabit pa. Pinalayas na nga siya ng pamilya Hu. Akala niya siguro tanga ako. Ang tera ko, mas gugustuhin ko pang itapon sa tubig. Mainig ko lang ang tuno. Hindi ko rin ipapahiram sa kanya. Ay, nga pala, ang ganitong klaseng tao. Kung sakaling bumalik siya, huwag niyo nang papasukin. Dito ka muna umupo. Huyu, Nabalitaan mo ba? Nitong nakaraang araw, si Hansong lahat ng nilapitan niya para mangutang, nabigo. Nakakatawa rin siya, hindi man lang niya naisip. Dati, mataas ang tingin sa kanya ng mga tao dahil lang sa'yo. Ngayon, sino pa ang nakakakilala sa kanya? ay, tingnan mo, hindi ba si Zhang Miao Miao yan?
Wow. Tara, lapitan natin. Kuya Wang, masyadong mahal dito. Huwag na lang kaya. Ay, anong problema kung mahal? Basta gusto mo, bibilhin natin. Haha. Bayaran mo na. Salamat, Kuya Wang. Hahaha. Masaya ka na ba? Ngayon, pwede na tayong mag-hotel, di ba? Ay, Kuya Wang, ano ba yung sinasabi mo? Tingnan mo. Sis Hang Miao na to, talagang hindi mapili. Hindi ko alam kung makita ni Hansong kung anong magiging reaksyon niya. Anong nangyari, Peng Peng? Tito Han, nasaan si Mama? Sabi ng mama mo, may dumating daw na kamag-anak sa bahay. Sinalubong niya lang, babalik din yon agad. Dapat malapit na siya. Tito, masama ang pakiramdam ko. Saan masama ang pakiramdam mo? Masakit ang mata ko. Masakit din ang ulo ko. Sige, huwag kang mag-alala. Papatingnan ka agad ni Tito sa doktor, ha? Ang pasyente ay nakaranas ng matinding rejection reaction. Kailangan niya ng agarang operasyon. Kayo ba ang tagapag-alaga niya? Hindi. Pwede bang operahan niyo muna siya? Tatawagan ko agad ang mama niya para pumunta dito. CJ, ihanda agad ang operasyon. Salamat. Ang numerong inyong tinatawagan ay hindi sumasagot sa kasalukuyan. Bakit hindi siya sumasagot? Sino ba yan? Anong ginagawa mo? Hello po. Ang tinatawagan ninyo ay nakapatay. Kuya Wang, naka-off na ang telepono ko. Ngayon, wala nang sinuman ang makakaistorbo sa atin. AMM, ipagpatuloy natin. Huyo, pwede mo ba akong pahiramin ng pera? Hindi. Nagkaroon ng reaksyon sa pagtanggi ang katawan ni Peng Peng. Kailangan niya ng emergency operation. Kung hindi, may panganib na mabulag siya. Nasaan si Zhang Miao Miao? Bakit wala siya rito? May problema sa bahay nila. Hindi ko siya makontak sa ngayon. Talaga? Sigurado ka? Anong ibig mong sabihin? Sasabihin ko sa'yo. Linlin. Mag-asawa tayo. Kung gusto mong humiram, hindi naman imposible. Pareho pa rin ang sinasabi ko. Kung gusto mo ang tulong ko, ibalik mo sa akin ang kornina anak ko. Ibalik mo sa akin. Huyo, sa ganitong sitwasyon, paano mo pa rin nasasabi yan? Kung ganoon. Ayaw mo, di ba? Hindi ba't kinuhang nanay mo ang pera? Humingi ka sa nanay mo. Bakit kanina? Hindi mo ako pinayagang magsalita tungkol kay Zhang Miao Miao? Ang ganoong kahalagang bagay. Siyempre dapat. Sa pinakaangkop na oras sabihin. Para mas maganda ang epekto. Hindi ba? Naku, kinabahan ako. Akala ko, naawa ka na naman sa walang kwentang lalaking yon. Hindi na mangyayari yon. Matulog na tayo. Bukas ng umaga pupunta tayo sa ospital. Manonood ng palabas. Talagang malala na si Peng Peng. Pahiram muna ng pera. Gagamitin ko lang. Ayoko. Hindi ako papayag. Pera ko yan. Walang makakakuha niyan. Gagamitin ko lang sa emergency. Ibabalik ko rin sa'yo. Kahit emergency, hindi pwede. Wala ka ng pera ngayon. Paano mo ibabalik sa akin? Bayad pinsala yan para kay Xiao Jing. Galing sa kanila. Kahit kunin pa. Ako at sa Huyue ang kumuha. Anong ibig sabihin ng kinuha mo? Kita mo, nagsasabi na ako ng totoo, di ba? Ako ang tunay mong ina. Sasaktan ba kita? Ikaw ang kumuha ng pera o ako? Ano ang pinagkaiba? Tama na. Kahit ano pa ang sabihin mo, hindi ako papayag. Sige na, inaantok na ako. Matutulog na ako. Aray, bitawan mo ako. Anong nangyari? Saan ka galing? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko? Nakasilent ang cellphone ko. Tapos naubusan ng baterya. Hindi ko napansin. Kumusta si Peng Peng? Dahil sa emergency, pinayagan ng doktor ang operasyon. Gayon, stable na siya. Pero hindi pa siya nagigising. Mabuti naman kung ganun. Talagang ang binigaying nanay niya ang pera sa kanya. Huwag kang magmadali, maghintay ka pa.
Kita mo, dumating na siya. Hansong, ang lakas ng loob mo. Nagnakaw ka pa ng pera ko, di ba? Pag-usapan na lang natin yan sa bahay. Anong sa bahay? Bilisan mo, bayaran mo na. Bayaran mo. Anong pera? Ma, ako ang kumuha ng pera. Wala siyang kinalaman dito. Anong pinagsasabi mo? Hindi ba't ang pera ay ginastos para sa anak niya? Paano mo nasabing wala siyang kinalaman? Zhang miao miao. Huwag kang makunwari dito. Bilisan mo, ibalik mo ang pera ko. Wala akong pera. AMEA. Walang pera, walang pera? Bakit hindi ka magbenta ng sarili mo? Ma, Hindi pa ligtas si Peng Peng. Anong ginagawa mo dito? Umuwi ka na. Gago, dito mo tinuturuan ang nanay mo, di ba? Hindi ba't ang babaeng ito ang nag-udyok sa'yo? Maliit na ahas. Sinira mo ang anak ko, ngayon magdidiborsyo na sila. Iniisip mo pa rin ang pera ko. Tingnan mo, hindi ko sisirain ang mukha mo. Ay, ma. Bitawan mo ako. Saan ka tatakbo? Ma. Tumigil ka. Saan ka tatakbo? Masamang tao ka. Peng Peng. Doktor, 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 tulungan niyo kami. Doktor, doktor. Peng Peng. Ang kondisyon ng batang ito ay hindi na maganda at kapapanganak lang niya. Ano ba ang ginagawa niyo? Bakit kayo nag-ingay? Lumabas kayo. Hindi. Peng Peng. Lumabas tayo. Lumabas tayo. Peng Peng. Peng Peng. Peng Peng. Hansong, nakita mo naman, siya mismo ang nadapa. Wala akong kinalaman diyan. Wala akong kinalaman. Wala akong kinalaman. May gagawin pa ako. Aalis na ako. Aalis na ako. Huwag kang aalis. Aray, bitawan mo ako. Umalis na kayo, ma. Dali. Hansong! Nakita mo naman. Siya ang dahilan kung bakit nasaktan si Peng Peng. Hindi mo siya pwedeng kaalisin. Hindi mo siya pwedeng kaalisin. Miao miao, pag-usapan natin yan mamaya. Ang pinakamahalaga ngayon, si Peng Peng yan. Doktor, doktor, ano na ang kalagayan ng anak ko? Kritikal ang kalagayan ng bata. Kailangan na siya ng pangalawang operasyon. Maghahanda muna kami. Diretso na sa operasyon. Miao miao. Hansong, Kasalanan ng nanay mo to. Siya ang dapat magbayad para sa operasyon ni Peng Peng. Pero kahapon, ang pambayad sa operasyon ni Peng Peng ay ipinambayad na ng nanay ko sa lahat ng ipon niya. Wala na siyang pera. Hindi ko kung hindi siya magbibigay ng pera. At tawag ako ng pulis ngayon din. Sige. Kalmado ka lang muna. Sa pera. Ako na ang bahala diyan. Peng Peng. Peng Peng. Huyo. Huyu. Anong ginagawa mo dito? Para manood ng drama, syempre. Ikaw. Bakit ka nakatingin sa ganyan? Ang anak mo. Hindi naman ako ang may kasalanan. Sino nga ang may kasalanan? Sino pa ang hahanapin mo? Huyo, tama na. Tama na? Nasaan pa lang tayo? Hindi pa ako nagsasawa sa palabas. Paano magiging sapat? Sumama ka sa akin. Huyo. Nakikita mo naman ang sitwasyon ngayon. Mag-asawa tayo. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Iligtas mo si Peng Peng, di ba? Kapag gumaling siya, dadalhin ko siya sa puntod ni Oyaw Jing para humingi ng tawad, di ba? Huminging tawad? Dati, para magkaroon si Xiao Jing ang buong pamilya, palagi akong nagtitiis. Sawa na ako. Magkano ba ang halaga ng paghingi ninyo ng tawad? Mababuhay ba nito ang Xiao Jing ko? Sasabihin ko sa'yo, Hansong, kung paano ito gagawin. Ako ang masusunod. Ay, Huyo. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Ang pagkamatay ni Oyaw Jing ay isang aksidente. Si Miao Miao, napaka-inosente at mabait niya. Masakit din sa kanya ang nangyari. Si Peng Peng, labis din ang pagsisisi. Kung ganyan ka na lang kumapit sa nakaraan, gusto mo bang si Peng Peng ay buhay, kapalit ng buhay, para lang sumaya ka? Ang puso mo, talaga bang ganyan katigas? Siya ay inosente at mabait. Ako ang malupit. Kung ganun, tingnan mong mabuti. Ang taong nasa litratong ito, siya ba? Ano to? Ano to? Hindi mo ba maintindihan? Impossible. Hindi ganyan si Miao Miao. Kung hindi ako nagkakamali, ang dala niyang bag kanina ay ito, di ba? Sa tingin mo, sa kakayahan niya ngayon, kaya niya bang bilhin yan? Tatanungin ko siya. Erika, Sige, hampasin ang kabit. kabit ka. Walang hiya ka. Anong ginagawa mo? Yiyue, bakit ngayon ka lang? May magandang palabas doon. Ni-record ko para sa'yo. Umuwi tayo at panoorin ng dahan-dahan. Anong ginagawa ko? Ikaw ang asawa niya, di ba? Ayusin mo ang asawa mo.
Huwag niyong hayaang lumabas yan. Nang agaw ng asawa ng iba. Hindi ko ginawa yan. Mga kasinungalingan yan. Ako ang nagsisinungaling? Salamat, baby. Ang bait mo, baby. Ang bait mo talaga. Tingnan niyo to, lahat. Mga screenshot lang, to ay umabot na sa ilang pahina. Matigas pa rin ang ulo mo. Sabihin ko sa'yo, lahat yan ay pagsasamang ari ng mag-asawa. Ayaw ko sa'yo, isauli mo na yan agad. Kung hindi, hindi kita patawarin. Totoo ba to? Hansong, okay ka lang ba? Nandito na tayo sa ganitong sitwasyon. Ebidensya ba to na pekeng-pekeng? Totoo to, di ba? Talagang nakakadismaya ka. Hansong, pakinggan mo muna ako. Hindi yan ang iniisip mo. Pinilit ako. Hindi ko siya pinilit. Honey, huwag kang magalit. Siya ang nag-una sa akin. Pangako ko, sumusumpa ko, hindi na to mauli. Paano kung ngayon? Buburahin ko na siya. Ikaw na matandang hukluban. Naglakas loob kang maghanap ng kabit sa labas. Pag-uwi ko, magbabayaran tayo. At ikaw naman. Kung mang-akit ka pa ulit ng asawa ko, babaliin ko ang mga paa mo. Halika. Aray, 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 aray. Hansong! Huwag kang makinig sa kanila. Hindi totoo yan. Nangyari na ang lahat. Ano pa ba ang ipapaliwanag mo? Hansong, Ikaw pala. naglakas loob kang saktan ako. Anong problema kung saktan kita? Sino ba ang nagpilit sa iyong maging kabit? Tama. Ang mga kabit ang pinakamasama. Pero ang mga manloloko, hindi rin maganda. Meow meow. Hindi ko talaga inakala na ganyan ka palang tao. Talagang pinandidirihan. Ako sa'yo. Hansong, may gana ka pang pagsabihan ako. Kung hindi ka lang sana napakawalang silbi noon, abot ba ako sa ganito? Pinapababa mo ba ang sarili mo? Dati, malinaw na paulit-ulit mong sinasabing mahal mo ako. Pero bigla kang nagpakasal kay Huyu. Hindi ba't ikaw ay dahil lang sa pera niya? Siya dahil sa pera? Eh ikaw? Hindi ba tiniwan mo rin siya noon dahil wala siyang pera? Kalokohan. Dahil hindi masaya ang kasal mo, hindi maayos ang buhay mo. Eh bigla mong hinanap si Hansong. Pero nalaman mo na kasal na siya. Hindi ka lang hindi lumayo sa kanya, sinadya mo pa siyang akitin. Ang habol mo ay hindi rin ba ang pera niya? Tingnan mo. Ngayon wala na siyang pera. Hindi ba't bigla kang maghahanap ng taong sa tingin mo ay mayaman? Mahal ko ang pera. Ano ngayon? Mali ba yon? Maganda ang buhay mo. Naiintindihan mo ba ang hirap ng iba mula pagkabata? Bakit ikaw, lahat ay nasa iyo? Samantalang ako, wala akong kahit ano. Gusto ko lang akitin ang asawa mo. Gusto ko lang mas maging miserable ka kaysa sa akin. Gusto ko lang. Tumahimik ka. Hansong, sinaktan mo ako. Anong karapatan mong saktan ako? Hindi ba ikaw ang paulit-ulit na nagsasabing mahal mo ako? Bakit hindi ka makipaghiwalay kay Huyu? Kung hindi ka lang nagdadalawang isip, hindi ko sana hahayaan si Pengpeng nasaktan si Xiaojing. Si Pengpeng hanggang ngayon hindi sana napahamak. Hanggang ngayon, maayos pa rin sana siya. At si Xiaojing hindi sana namatay. Anong sabi mo? Anong ibig mong sabihin na si Xiaojing hindi sana namatay? Mali ang dinig mo. Wala akong sinabi. Sabihin mo, ang pagkamatay ni Xiaojing, may kinalaman ka ba doon? Wala. Hindi ako. Mayroon o wala? Trish, kumalma ka. Ang usapan natin kanina, ni-record ko lahat sa cellphone ko. Tatawag ako ng pulis ngayon. Hayaan mong imbestigahan ng pulis ang lahat ng ito. Ibigay mo sa akin. Sinasabi ko sa'yo, kung may kinalaman ka sa pagkamatay ni Xiaojing, hindi kita palampasin. Linlin, tawagan mo na ang pulis. Says, Hansong, tulungan mo ako. Kanina, nagalit lang ako, kaya kung ano-ano ang nasabi ko. Wala akong kinalaman sa bagay na ito. Hindi mo na ba ako pinaniniwalaan? Hansong, kung balak mong ipagtanggol siya, huwag ka nang magsalita. Kung hindi, may sapat akong dahilan para maghinala na kayo ang magkasabot sa pagkamatay ni Xiaojing. Paano mangyayari yan? Umalis ka. Zhang Miao Miao, pinaghihinalaan kang nagudyok ng iba na magdulot ng hit and run na ikinamatay ng isang tao. Sumama kayo sa amin. Hindi ako. Inosente ako. Bitawan niyo ako. Hindi ako. Mali ang nahuli niyo. Hansong, tulungan mo ako. Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Pakiusap, Hansong. Sabihin mo, anong kailangan mo sa akin? Ako. Kuya Yue, patawad.
Nabalitaan kong si Zhang Miao ay umamin na sa kasalanan. Sai Onyao Jing, siya talaga ang dahilan ng pagkamatay niya. Ako. Uyao Yue, Deti, kasalanan ko lahat. Madali akong naniwala sa iba. Inisip ko na tayo at si Miao Miao ay magkaibigan. At mahirap ang sitwasyon niya. Kung makakatulong tayo, tutulong tayo. Hindi ko talaga inakala na ganoon siyang klaseng tao. Tapos ka na? Uyao Yue, huwag ka namang ganyan. Nagkamali ako. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Hindi ko dapat pinaniwalaan si Miao Miao at nakipagtalo sa'yo. At lalong hindi dapat dahil kay Zhang Jinping sinaktan sa Xiao Jing. Patawad sa inyong mag-ina. Kaya? Gusto mo akong bayaran? Ano ang gusto mong gawin ko? Kahit ano. Kung talagang gusto mo akong bayaran, maghiwalay na tayo. Ikaw ang may kasalanan, kaya umalis ka ng walang dala. Huwag ka nang magpakita sa akin kailanman. Yan ang pinakamagandang kabayaran para sa akin. Huyu. Huwag ganyan. Gusto ko talagang ayusin ito. Kung hindi mo magawa, magkita na lang tayo sa korte. Bitawan mo ako. Huyu. Sa puntong ito, wala na bang silbi? Ang ano mang sasabihin ko? Sige. Pumapayag ako. Maghihiwalay tayo. Hello. Xiao Kiao. Nasa baba na si nanay sa building mo. Ano? Anong ginagawa mo dito sa bahay ko? Di ba sinabi ko sa'yo na magtago ka ng maayos? Ako. Han Kiao, iba ka sa kuya mo. Ikaw ang mabait na anak ni mama. Kailangan mong iligtas si mama. Hindi rin kita kayang iligtas. Pumunta ka muna sa ibang lugar para magtago. Ibinaba ko na. Hoy, hoy. Mga walang utang na loob. Lahat sila. Wang Kui, ikaw ay pinaghihinalaang sangkot sa pagpatay kay Zhang Jinping na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Sumama ka sa amin. Wala. Wala akong ginawa, pulis. Pulis, wala akong ginawa. Ang batang yun, siya mismo. Mamamatay na talaga siya. Ang nanay niya, ang nag-udyok sa anak ko na nakawin ang pera ko. Kaya natural lang na makipagtalo ako. Di ba? Ako ang biktima dito. Huyu. Ikaw ang nagpatawag sa pulis para arestuhin ako. Di ba? Yan ang narapat sa'yo. Lalabanan kita. Kumalma ka. Huyu. Bumalik ka rito. Hindi pa tayo tapos. Mamatay ka sana, Huyu. Huyu. Hindi ba pwedeng huwag tayong maghiwalay? Baliw ka ba? Umalis ka! Hindi, Huyu. Hello? Kamag-anak po ba kayo ni Zhang Jinping? Si Zhang Jinping po ay hindi na naligtas at pumanaw na. Maari po ba kayong Pumunta ito ngayon. umalis ka? Sino si Zhang Jinping? Wala akong kinalaman sa kanya. Mula ngayon, huwag mo na akong kukontakin tungkol sa kanya. Paumanhin. Ang numerong inyong tinatawagan ay pansamantalang hindi konektado. Hello? Ang numerong inyong tinatawagan ay nakapatay. Salamat kina Zhang Miao at sa iyo. Nahuli si nanay. Nalugi na rin ang kumpanya ng bayaw mo. Ngayon, ako na lang ang nagtatrabaho. Wala nang mag-alaga sa iyo. Kumain ka na lang ng kinapay na yan. Alis na ako. Han Kiao, teka lang, ako. Gusto kong uminom ng tubig.
Halika, ipinagluto kitang lugaw. Uminom ka muna para malaman ang tiyan mo. Bakit gusto mo subuan pa kita? Ingat, mainit. Dahan-dahan. Huyu. Huyu, patawad. Ako ang may kasalanan sa'yo. Salamat. Ngayon, malaya na ako sa paghihirap. Ito ang kanding aking kalayaan. Huyu. Hansong, hiwalay na tayo. Sana ay kaya mong tuparin ang iyong pangako na hindi na tayo magkikita pa. Hindi mo ba tatanungin kung bakit ako nasugatan? May kinalaman ba yan sa akin? Wala. Kung ganoon, huwag na tayong magkita pa. Huyu. Nawala na ba talaga kita? Huyu. Ginawa mo akong ganito. Tapos naglakas loob ka pa magpakita sa akin. Kailanman ay hindi ko sinaktan ka. Ang lahat ng ito ay gawa mo sa sarili mo. Ano ang kinalaman ko diyan? Dadatnan ka ang karma. Kung ako man ay dadatnan ng karma, hindi ko alam. Pero nakita ko na ang karma mo. Ikaw, Tama. Hindi mo pa pala alam. Nabigo ang operasyon ni Zhang Xinpeng. ano? Hindi mo pa rin alam yan. Mula nang makulong ka, nabigo na ang operasyon ng anak mo. Ang anak mo, patay na. Impossible. Niloloko mo ako. Ano pa ba ang karapat-dapat kong lokohin sa'yo? Nga pala, wala ka ng kamag-anak. Si Hansong lang ang nag-alaga sa'yo noon. Ngayon wala na si Hansong. Natural lang na hindi mo na malaman ang mga bagay na yan. Ang anak ko. Patay na ang anak ko. Ang pengpeng ko. Palabasin niyo ako. Palabasin niyo ako. Ang anak ko. Ang pengpeng ko. Palabasin niyo ako. Nakakaawa. Patay na pero walang kumukuha. Nasa ospital siya, nakahiga ng ilang araw. Palabasin niyo ako. Patay na ang anak ko. Ang pengpeng ko. Bitawan niyo ako. Nasaan si Hansong? Gusto kong makita si Hansong. Hindi ka kailaman kakausapin ni Hansong. Ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng anak niya. Galit na galit siya sa'yo. Paano ka pa niya kakausapin? Ikaw ang umagaw kay Hansong. Ibalik mo sa akin si Hansong. Huwag kang mag-alala. Wala na kaming naramdaman para sa isa't isa. At saka, hiwalay na kami. Kung gusto mo siyang makita, pwede mo siyang hanapin. Pero sa kasamaang palad, hindi ka na makakalabas sa buong buhay mo. Huyu. Papatayin kita. Humanda ka. Hindi pa tayo tapos. Xiao Jing, ipinaghiganti ka na ni Mama. Nakita mo ba? Ang bilis ng panahon. Isang taon na mula nang pumanaw si Xiaojing. Nga. Ang bilis talaga. Pero bakit? Pakiramdam ko kahapon lang si Xiao Jing. Parang sanggol pa lang tumatawa sa aking bisig. Pero bakit? Huyue, tapos na ang lahat. Ayaw ni Xiaojing na makita kang malungkot. Alam ko. Nangako ako kay Xiao Jing na mabubuhay ako ng maayos. Nagkasundo pa kami na sa susunod na buhay. Hahanapin pa rin ako ni Xiao Jing para maging nanay niya. Gabi na. Kailangan na nating umuwi. Tara na. Xiao Yue. Hansong. Xiao Yue. Ayos ka lang ba? Hansong, sinabi ko na huwag ka nang magpakita. Sa harapan ko. Hindi ko sinasadya. Gusto ko lang, bisitahin sa Onyaojing. Anibersaryo ng kamatayan niya ngayon. Ayaw ka rin makita ni Xiao Jing. Gusto ko siyang makita. Ako. Naintindihan ko. Ito ang kay Xiaojing, ang pinakapaborito niyang race car. Pwede mo bang ibigay ito sa kanya para sa akin?
Talagang gusto niya ito. Sinabi niya sa akin dati. Papa, ang astig ko sa na to. Gusto ko yan. Sige, kapag kaarawan mo, bibilhan kita, ha? Ha? Tara na, uwi muna tayo. Off, regalo mo sa kaarawan mo. Ano sa tingin mo? Itong Ultraman, matagal mo na bang gustong makuha to, di ba? Ang galing ni Papa, di ba? Si Papa ang pinakamagaling. Alam ko na. Hindi na ako babalik dito. Porsche 918 Spider Research. Hansong! Kuya Yue. Bakit ka nakatungangad yan? Ibigay mo na kay Yiye ang gamit. Ay, nga pala. Salamat sa Porsche 918 at 18 Spider Research. Salamat ha. Ikaw. Hansong! Ang utang mo sa aming mag-ina, hindi mo na kailanman mababayaran sa buhay na ito. Huwag ka nang gumawa ng ganyang mga bagay na para sa sarili mo lang. Nakakadiri. Spider Research, Spider Research, Spider, Spider. Linlin. Sa tingin mo ba malupit ako? Bakit naman? Ako ang kasama mo sa lahat ng pinagdaanan mo. Kung hindi man maintindihan ng iba, ako, hindi ko ba maintindihan? Patay na si Xiao Jing. Anong silbi ng pagtatangka niyang? Makipagbalikan ngayon? Gusto lang niyang gumaan ng loob niya. Naawa ka sa kanya? Hindi. Naalala ko lang ang dati. Noong panahong iyon, hindi ko talaga inakala na kami ni Hansong ay aabot sa ganito. Huwag mo nang isipin yan, Yuyui. Kailangan nating tumingin sa hinaharap. Nga. Kailangan nating tumingin sa hinaharap. Han, ang bata mo pa at may pinag-aralan. Bakit ka sasama sa mga tulad naming walang pinag-aralan? Ha? Gusto mong tumakas. Kailan mo babayaran ang utang mo? Sa lalong madaling panahon. Sa lalong madaling panahon. Kailan? Kuya, wala talaga akong pera ngayon. At tanungin kita ulit. Kailan mo kayang bayaran ang utang mo? 1 buwan. Pwede ba? Ngayon, baliin natin ang 1 binti mo. Bibigyan kita ng 1 linggo. Kung hindi mo pa rin bayaran sa susunod, ibigay mo na lang sa akin ang bato mo. Babayaran ko talaga. Huwag niyo na akong saktan. Hahaha. Ha? Han, wala na pong pera sa account nyo. Pakibayad po agad. Sige. Paumanhin. Emarhan, hindi po kayo angkop sa aming requirements. Paumanhin, Han. Sana magkaroon tayo ng pagkakataong magtrabaho. Hindi po kayo angkop sa aming requirements. O manhin, Emarhan. Sana magkaroon tayo ng pagkakataong magtulungan. Kinakausap ka, pero walang sagot. Kaya pala sa edad mong yan, wala ka pa ring asawa. Hey. Saan ka ba galing? Ang bagal mo umihi. Hindi, mga bro.
Hindi ko pa nasasabi sa inyo. Nakakita ako doon na. Napakagandang babae. Maganda. Napakaganda. Tara, Ara. Tingnan natin kung nasaan. Tara na. Samahan ko kayo para makita ang magandang babae. Tara. Boss Hu, anong problema? Arang may nakita akong kakilala. Siguro nagkamali lang akong tingin. Nagbibiro ka, Boss Hu. Ikaw ang aming malaking boss. Paano naman magkakaroon dito ng kakilala mo? Nabalitaan kong ikakasal ka na. Siguro masyado ka lang abala kamakailan. Siguro nga, ang proyektong ito nasuri ko na. Ito ay pinagkakatiwala ko sa inyo. Salamat sa inyong pagod. Naku, Boss Hu. Tungkulin po namin ang gawin yan. Binabati na po namin si Boss Hu ng maligayang kasal. Tara na. Huyo. Magpapakasal ka na. Hansong, Tingnan mo. maganda ba ang wedding dress na to? Hansong? Maganda. Kuya Yue, subukan mo muna yan. Lalabas lang ako para sagutin ang tawag. Saj, Miss Hugh, ang wedding dress na to, kukunin niyo pa ba? hindi na. Hello? Gusto ko ang wedding dress na yan. Handa na ang pagkain. Maghanda na kayo, kakain na. Mama, sandali lang. Malapit ko nang talunin si Papa. Xiao Jing. Yeah, natalo ko si Papa. Mama, ang galing ko, di ba? Naman, ang galing-galing ang Xiao Jing namin. Ang galing mo. Bilisan mo, maghugas ka na ang kamay para kumain. Tara na. Maghugas ng kamay, kakain na. Sag, Huyo. Patawad. Ako ang sumira ng lahat. Regalo ko sa'yo ang wedding gown na to. Maligayang kasal sa'yo. Ano to? Tingnan ko. Wala, basura lang yan. Sage, alis na ako. Bukas na ang kasal. Magpahinga ka na ng maaga. Ikaw rin. Kita-kita bukas. Aking nobya. Sige, dahan-dahan ka. Patawad, Xiao Jing. Nangako si Papa kay Mama na hindi na kita bibisitahin ulit. Pero dumating pa rin si Papa. Dahil si Papa ay miss na miss ka. Tingnan mo, dinala ni Papa ang paborito mong race car. Alis na si Papa. Dahil nangako si Papa kay Mama na hindi na kita bibisitahin ulit. Magpapakasal na ang mama mo. Alam kong mahal na mahal mo ang mama mo. Kung muli kang ipanganak, sana maging anak ka niya, di ba? Ang tatay ay palaging magbibigay ng pagpapala sa inyo. Ngayon, ang nobyo, maari mo nang halikan ng iyong nobya. Halik na. Halik na. Halik na.
Halik na. Ipinapahayag ko na kayong dalawa ay opisyal ng mag-asawa. Ginang Shen, sana'y gabayan mo ako. Ginoong Shen, sana'y gabayan mo ako. Kuya Zhang, magandang takbong proyekto. Salamat sa inyong lahat sa pagod. Boss Hu, ano po ba ang sinasabi ninyo? Ito ay lahat bahagi ng aming trabaho. Sino yan? Kuya Yu, ayos ka lang ba? Kuya Yu, anong nangyari sa'yo? Kuya Yu, Magkakilala kayo? ambulansya. Tawagan niyo ako ng ambulansya. Yuyu, anong nangyari sa'yo? May masakit ba sa'yo? May nararamdaman ka bang masama? Huyue, gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Dahan-dahan. Ayos lang ako. Anong nangyari? Nahimatay ka sa construction site. Alam mo ba? Nahimatay ako? Huyu, kumusta ka? Huyu, Sino ang nagdala sa akin dito? Isang manggagawa. Siya ang nagdala sa'yo dito. Manggagawa? Nasaan siya? Bago kami dumating, umalis na siya. Nasaan si Lao Zhang? Nasa labas siya. Tatawagin ko siya. Boss Hu, Lao Zhang. Sino ang nagdala sa akin dito? isang kasamahan sa trabaho. Ang pangalan niya ay Liu Xiaoming. Liu Xiaoming? Hindi siya. Bakit, Boss Hu? Wala. Gusto ko lang siyang pasalamatan. Nagdulot ako ng abala sa inyo. Ang pasasalamat ko ay mamaya na. Ipapadala sa construction site. Ayos lang. Mabutit ayos ka lang. Kung ganun, babalik na ako. Sarge, kumusta siya? Ayos naman siya. Pero, bakit ayaw mong sabihin na ikaw ang nagligtas sa kanya? Hindi mahalaga kung sino ang nagligtas sa kanya. Ang mahalaga, ligtas siya. Sige na. Wala na tayong kailangan gawin. May iba pa akong gagawin. Bumalik ka na lang muna sa construction site. Doktor, anong nangyari sa pasyente sa loob? Bakit siya nahimatay? Sino ka? Pamilya niya ako. Kuya ka niya, di ba? Ganito kasi. Buntis siya. Medyo inatake siya ng init. Kaya siya nahimatay. Buntis siya? May iba pa ba? Kung wala na, papasok na ako. Wala na. Binabati kita, sir. Buntis ang asawa mo. Alaga. Yuyu. Ang galing, Yuyu. Yuyu. may anak na tayo. Magiging tatay na ako. Yu. Binabati kita. Ngayon, masaya ka na siguro, di ba? Yuyu, anong tinitingnan mo? Wala. Magiging tatay na ako. Anong gagayin ko? Anong kailangan kong ihanda? Anong hindi dapat kainin? Nga pala, Yuyu, dapat ba nating i-book na ang yaya? Hindi. Dapat sa maternity center tayo. Mga laruan, damit at marami pang iba. Yu. Sinipa ka ba ng babi? Pakinggan ko. Ang lit-lit pa niya, paano mo maririnig? Ang tanga mo naman. Xiao Jing, ikaw ba ang bumalik? Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong magiging masaya ka, anak.